Isa sa pinakapopular na paraan kung paano ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang tradisyonal na pagdiriwang ng Pasko ay ang pagsasama-sama ng pamilya o malalapit na kaibigan para dumalo sa taunang Misa de Gallo o mas kilala bilang Simbang Gabi. Ito ay 9 na araw na serye ng mga misa na dinadaluhan ng mga Katolikong Pilipino mula Disyembre 16 hanggang 24 bilang hudyat sa nalalapit na araw ng Kapaskuhan o araw ng pagsilang ni Hesukristo. Pagkagaling sa simbahan, pagkatapos magsimbang gabi ay panigurado ang unang hahanapin ng iyong dila ay ang masarap na puto bumbong at bibingka. Ang mga pagkain ito ay hindi mawawala sa ganitong klase ng okasyon sa ating bansa. Kailan nga ba nagsimula ang tradisyon ng simbang gabi sa ating bansa? Bakit tuwing Disyembre ay dito rin nagsisimula tayong makakita ng mga nagtitinda ng puto bumbong at bibingka? Ano ang kaugnayan ng mga kakaning ito sa simbang gabi? Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng simbang gabi sa Pilipinas, ito ay isinasagawa na ng ating mga kababayang Katoliko mahigit sa 300 taon na ang nakalilipas. Hindi lingid sa ating kaalaman na isa ang relihiyong Katolisismo sa naging impluensya sa atin ng mga Kastila nang makarating sila dito. Noong ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng kolonyang bansa na Espanya, sa tuwing nalalapit na ang Kapaskuhan, nakasanayan na noon pa man na magsagawa ng novena gabi-gabi. Ito ay karaniwan ng tradisyon sa mga bansang dominante ang impluensya ng relihiyong Katolisismo at isa na nga dito ang Pilipinas. Napansin ng mga praile na marami sa mga dumadalo sa misa ay mga pagod na galing sa maghapong paggawa at tila wala na ang atensyon sa gawain sa loob ng simbahan. Dahil sa ang Pilipinas ay isang agrikultural na bansa at napakalaki ng mga taniman ng palay, nyog, mais at tubo, ipinag-utos sa mga praile noon na magsagawa ng misa sa madaling araw bago sumikat ang araw nang sa ganon ay mabigyan ng pagkakataon ng mga tao noon na dumalo sa misa bago magtungo sa kanilang mga sinasakang lupain. Sa ating kasaysayan, naitala noong 1660 ang kauna-unahang simbang gabi sa Pilipinas. Idinaraos ito tuwing alas 4 ng madaling araw kasabay ng pagtilaok ng manok na nagsisilbing hudyat naman para sa mga magsasakang Pilipino upang simulan ang kanilang gawain sa bukid. Dito nga nakuha mga katanong ang katagang Misa de Gallo o sa Ingles ay Rooster's Mass. Ilan sa mga magsasakang Pilipino kasama ang pamilya noon ay kinakailangan pang bumiyahe ng 10 kilometro makarating lamang sa simbahan para sa Misa de Gallo. Pagkatapos ng misa ay dito nasisimulan ng mga Pilipino noon ang kanilang gawain sa bukid. Dito masasalamin ang isang tradisyon na naipamana sa mga susunod na henerasyon. Ngunit alam nyo ba, noong 1680 hanggang 1689, kasunod ng utos ni Manila Archbishop Felipe Pardo, ay nagpatupad ito ng isang decree mula sa Vatican City na nagbabawal na awitin ang anumang awiting pamasko sa lokal na wika dahil ito raw ay isang pagpapakita ng kawalang respeto. Ang pangyayaring ito ay nagdulot rin ng pagtigil ng misa na ginaganap tuwing madaling araw o simbang gabi. Pagkatapos mamatay ni Archbishop Pardo ay muli ring ipinagpatuloy ang gawaing ito. Sa ngayon ay hindi na lamang sa loob ng simbahan nagaganap ang simbang gabi. May ilang mga mall na rin sa bansa ang nagsasagawa nito. Ang isa sa paniniwala ng nakararami ay kung nakumpleto mo ang 9 na araw ng simbang gabi, ay matutupad ang iyong kahilingan.
kaya't gayon na lamang ang pagpupursigi ng ilan nating kababayan na sikaping makompleto ito. Ika nga nila ay wala namang mawawala kung susundin ang paniniwalang ito. Ito pangaraw ay mas makapagbibigay sa kanila ng mas malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kakabit sa pagdalo sa simbang gabi ay ang pagkain ng puto bumbong at bibingka. Ngunit ano nga ba ang kwento sa likod ng kaugaliang ito? Ayon sa isang food historian na si Iggy Ramos sa aklat nitong Dila at Bandila, ang bibingka ay orihinal na galing sa bansang India. Ang tawag dito sa India ay bibek o bibingka, na isang 16-layer cake na inihahanda tuwing panahon ng Kapaskuhan. Pinaniniwalaang dinala ng mga mangangalakal na Portugis ang bibingka sa mga bansang nakipagkalakalan ng mga ito at isa na nga dito ang Pilipinas. Samantalang walang sapat na katibayan kung saan nga ba nagmula ang puto bumbong. May ilang teorya na ito raw ay dinala ng mga Espanyol sa bansa, habang ang isang teorya naman ay nagsasabing dahil ang Pilipinas ay sagana sa bigas, ito raw di umano ay naimbento ng ating mga kababayan noon pa man. Ang katawagang puto bumbong ay nangangahulugang isang klase ng puto o kakanin na niluto sa bumbong o kawayan. Dahil sa ang simbang gabi ay ginaganap sa madaling araw, nangangahulugan itong mahabang araw para sa ating mga kababayan noon dahil pagkagaling sa simbahan ay didiretso na ang mga ito sa kanilang kanya-kanyang hanap buhay at pinagkakaabalahan. At upang ihanda ang sarili sa paparating na gawain sa buong maghapon, kinakailangan nilang kumain ng pagkaing mabigat sa tiyan gaya na lamang ng kakanin na itinitinda rin sa labas lamang ng mga simbahan noon. Kumakain ng mga sinaunang Pilipino ng puto bumbong at bibingka hindi para ipagdiwang ang panahon ng Kapaskuhan kundi dahil dala ng kanilang pangangailangan para mabusog ang tiyan bago maghanap buhay. Ang kaugaliang ito ay magpahanggang ngayon ay atin pa rin ginagawa at hindi na mawawala dahil bahagi na ito ng ating mayamang kultura bilang mga Pilipino. Ano ang kwentong simbang gabi ninyo? Sino sa inyong madalas na bumibili ng bibingka at puto bumbong pagkagaling sa simbahan? Comment down lang mga katanong. At syempre pa, bago matapos ang bidyong ito mga katanong ay nais ko munang magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Makakaasa kayong maraming bagay pa tayong sasariwain at pagkukwentuhan sa mga susunod na panahon. Happy holiday sa inyong lahat mga katanong. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.